Everybody shout, praise the Lord. Tayo pong lahat ay dumalangin. Let us pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our loving Savior, dearest Jesus Christ, we thank you so much for this wonderful day that we are gathered together here, O God, and to worship Thee in spirit and in truth, and to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. We thank you so much for moving in our midst, for your holy presence, O God. Thank you so much for a living testimony we heard, proving that you are a great God and your word is never outdated, O God. And we ask you, Lord, to please forgive our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness, and help me to bring forth thy message, anoint thy word, and bind the power of darkness. Remove all hindrance. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. First and foremost, the highest greeting of praise, glory, honor, and majesty belongs only to our loving Savior Jesus Christ. And we give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. We remember the cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Almeida, and our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, and greetings also to the beloved Almeida family, beloved workers, preachers, brethren, and beloved visitors. Mayong hapon kanatong tanan. Everybody shout, praise the Lord. And once again, happy Mother's Day. Palapakan natin ang lahat ng nanay. Ever say amen? Minsan pa lahat tayo merong mama. Amen. So sabay-sabay tayo. Happy Mother's Day. Sige. Happy Mother's Day. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Amen. So sa oras na ito, mga minamahal, pag-aralan natin ang salita ng Diyos patungkol sa sinasabi ng Biblia, what mothers deserve. What mothers deserve. Ano ba ang deserve para sa ating mga mama? So every second week of May, ipinagdiriwang sa buong mundo itong tinatawag na Mother's Day, mga minamahal. Nagsimula ito, mga minamahal, sa dako ng Amerika, mga minamahal, sa United States of America, mga minamahal, at ito ay nagsimula noong 1907. Si Anna Jarvis ng Philadelphia started the campaign to honor mothers 2 years after her own mother died. So in 1970, in West Virginia, became the first state-recognized Mother's Day. A year later, nearly every state officially marked the day. In 1914, President Woodrow Wilson officially proclaimed Mother's Day a national holiday for the second Sunday of May. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So, napakalaga nito. Everybody say amen. So, tayo po mga minamahal, minsan na pa nagpapasalamat una sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa spiritual na bagay, binigyan tayo ng magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved Mama Dear, beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Siya po ay gumanap ng malaking tungkulin para sa iglesia. Everybody say amen. Tayo po nga meron tayong beloved parents in the Lord. Ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida ay malaking ginampanan sa iglesia para sa pagpalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan. Everybody say amen. So naging katuwang ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Kaya sa spiritual na bagay tayo nagpapasalamat sapagkat binigyan tayo ng magulang sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa atin naman biological, mga minamahal na buhay, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat meron tayong mga magulang. Everybody say amen. Ang ating nanay, ang inyong mami, ang inyong mom, ang inyong mother. Everybody say amen. Ang ating mga nanay ng tahanan, sila'y naging tinatawag na ilaw ng tahanan. Everybody say amen. Katuwang ng ating mga magulang, ng ating beloved Father. So mga minamahal, sa araw na ito, bigyan ko po ng kahalagaan itong tinatawag na what mothers deserve. Sapagkat sa Biblia, napakalaga niya, tinuturo ng banal na kasulatan ang pagpapahalaga sa ating mga magulang. Everybody say amen. So mga minamahal, what mothers deserve. From the book of Ephesians, chapter 6, Verse 1, pakibasa natin po, mga minamahal. From the book of Ephesians, chapter 6, verses 1 to 3.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Amen. Dito po sa aklat ng Episo, Kapitulo 6, talatay 1 hanggang 3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kusog nga palakpak para sa atong Ginoo maigsoon. So sa oras na ito, mga minamahal, minsan pa na yung meron pang nanay, yung wala ng nanay naman, bigyan pa natin ng isang pagkakataon na tayo po ay magbulay-bulay ngayon sa kahalagaan na ginampanan ng ating mga nanay, Ebarsimen. Sa wala ng mga nanay, at ilang bulay-bulayan, mga minamahal, yung sakripisyo ng ating mga nanay, Ebarsimen. Sabi po mga minamahal, wala tayong may sukli, wala tayong may bayad sa sakripisyong ginampanan ng ating mga nanay. Kaya burahin nyo sa isip nyo, yung sabihin ninyo, sukli sa inyong ginawang kabutihan ng inyong nanay. Wala tayong may sukli, wala tayong may bayad sa sakripisyong ginampanan ng ating mga nanay. Amen. Maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, kaya sa Biblia, kung basahin mo ang Biblia, merong death penalty. Isa sa mga death penalty na sinabi ng Biblia, paminaw, isa sa mabigat na parusang ipinapataw sa tao, yung mga taong sinasabi nilang, those who curse their parents. Amen. Sino mang tinatawag na sumumpa, o tawag sa Tagalogyan, mga minamahal, ng curse, mga minamahal, sumumpa sa sumpain ba? Yung kanilang mga nanay, yung mga magulang nila, ito ay merong parusaan na death penalty. Basahin natin mamaya yan. Sino man kuno magsupak-supak sa ilang mga ginikanan, bugat na kasalanan sa tubangan sa Ginoo. Amen. So what mothers deserve? Una, itong tinatawag na obedience. Sabi ng banal na obey your parents, that your day may belong upon the Lord that God giveth thee. Mahalin mo, sundin mo ang iyong mga magulang sapagkat ito ay magbibigay sa iyo ng kaginawaan sa buhay upang lumawig ang iyong buhay. Aron ang Ginoo magapataas sa imong kinabuhi diri sa kalibutan. Amen. Parang pagpalain ka ng Diyos. Sabi po ng ating nabasa, mga minamahal, sa verse 1, no? Mga minamahal, obey your parents in the Lord, for this is right. At ang sabi po ng verse 2, mga minamahal, sa ating nabasa, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Ano po ang promise, mga minamahal? That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ito'y nakakabuti sa iyo at lalawig ang buhay mo habang ikay nabubuhay sa daigdig na ito. Kapag mga minamahal, in-honored mo ang iyong magulang, inobey mo ang iyong magulang, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Sapagkat wala tayong maibayad sa ating magulang. Wala kang may ganti sa iyong magulang. Burahin mo sa isip mo, nasuklian mo ang iyong magulang, kailanman wala kang may sosokli sa iyong magulang, wala kang may babayad sa iyong magulang. Amen. Ang ginampanan ng iyong nanay dito sa daigdig na ito ay napakahalaga. Na iyong pag nabigyan mo ng kahalagaan, na respetuhin mo, sundin mo ang iyong magulang para pagpalain ka ng Diyos sa daigdig na ito. Amen. Ibalik tanaw natin, wala na tayong magulang sa ngayon, yung ating wala ng magulang, nandun na sa kabilang buhay yung ating magulang. Mga minamahal, habang umaawit kanina yung ating mga choir, talagang hindi mo mapigilan, tumulo ang iyong luha. Amen.
Amen. Hindi mo pigilan tumulo ang iyong luha pag-alala sa iyong nanay. Ako sa aking side, mga minamahal, very emotional sapagkat naulila kami, maaga kaming naulila sa aking ama. 1972, namatay yung aking father. 8 kaming magkakapatid. Yung bunso namin, 2 months. Yung sunod, 2 years. Ako, 4 years. 6 years, 6 years, 8 years, 10 years, 12 years, 14 years. Yung aming panganay. Mga minamahal, 8 kaming magkakapatid. So, paano kami bubuhayin ng nag-iisang ina? Ever si Amen. So, maalala ko noon, yung aking mother, kahit madaling araw nakaluhod na nanalangin sa Diyos. Amen. Habang binawit yung mamas, amen, yung sinasabing panalangin ng ina. Napakalaga ng panalangin ng ina. Ang ina ay mahalaga sa harap ng Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia, those who fatherless, ang maging father nilang Diyos. Totoo yun, ever si Amen. Sa mga minamahal, doon ko nakita ang sakripisyo ng aking ina. Talagang hindi basta-basta sakripisyo, mahirap ang buhay. Hindi sila nakalasap ng kaginawahan hanggang sila'y mawala sa daigdig na ito. Maraming ganun sa ating mga nanay. Hindi mahirap yung buhay natin noon, mahirap yung buhay ninyo noon. Hindi sila nakatikim ng kaginawahan sa buhay. Nandoon yung kanilang subsub sa trabaho, pagpaglalabada, pagtitinda, para mabuhay yung kanilang mga anak. Ever si Amen. Walang oras, 24/7 ang obligasyon ng ina. Ever si Amen. So kung isuriin mo mga minamahal, 8 yung papakainin mo, 8 yung alagaan mo. So kayo, marami din kayong mga magkakapatid. Ganon din. No? Gusto ko lamang gaano ibigat ang sakripisyong pinagdaanan ng ating mga nanay. Ever si Amen. Gaanong hirap ang kanilang pinagdaanan. 9 na buwan kasakantian ng kanyang satiyan at hanggang ikaisilang ilang taon, hindi basta-basta ang sakripisyo nila para sa inyo. Paminaw maayo kamo mga bata noon diha. Paminaw maayo para ninyo tanan, para panalanginan kamo sa atong Ginoo. Amen. Sa mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga minamahal, honor your father and your mother, that your day may be long, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Para ikaw, habang buhay mo sa daigdig na ito, bigyan mo ng respeto ang iyong ina, ang iyong ama. Dahil sabi ng Biblia, ang sinumang sumumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, magsalita ng masakit sa kanyang ina, nangangulugan ito'y death penalty sa harap ng Diyos. Hindi ka paboran ng Diyos. Stricto ang Diyos, bahin ni ini. Ever si Amen. Kapag ikay sumsusuwail sa iyong magulang, sumpain mo, saktan mo ang iyong magulang, death penalty sa harap ng Diyos. Galit na galit ang Diyos sa iyo. Walang pabor ng Diyos sa iyo. Kailanman hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ever shout, praise the Lord. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So sabi po, ulitin ko po mga minamahal, hindi maging madali para sa kanila. Ang maging ilaw ng tahanan, maging ina 24/7, mula na kay silang. Nakikita ko yung may mga baby rito, kahit madaling araw, gigising, magtimpla ng gatas, linisin yung anak. Ever si Amen. Hindi naman po masarap yun. May masarap bang gigising ng madaling araw para magtimpla ng gatas? Walang masarap doon. Meron bang masarap na gigising ka ng madaling araw para iele-ele mo yung baby mo para tumahan? Walang masarap doon. Puro sakripisyo yun. Everybody say Amen. Kaya minsan isinisip ko, mas maganda palang isa ng dalawang yung anak. Kaya kung marami yung anak, problema na. Everybody say praise the Lord. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So sabi po ng Exodus chapter 20 verse 12, kindly. From the book of Exodus, chapter 20, verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Amen. Sige, dagdag yan. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata ay 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen. Praise Everybody God. say Amen.
Ito yung commandments ng Diyos. Ever say amen. Nung ibigay ng Diyos yung 10 commandments, kasama ito sa kasuguan na binigay ng Diyos. Ever say amen. Honor thy father and thy mother, sabi po, that thy days may belong upon the land, which the Lord thy giveth thee. Bakit binibigyan ng Diyos ang kahalagaan ng paggalang sa mga magulang? Bakit gano'n na lamang kay stricto ang Diyos? At binigyan pa ng pataw ng kamatayan para sa mga maanak na sumuway sa mga magulang. Yung manakit ng ina, manakit ng ama. Minsan hindi nyo sinasaktan yung ina sa physical, mga minamahal, pero sinasaktan ninyo ang damdamin ng inyong magulang dahil sa inyong paglabag. Everybody say amen. Amen. Kaya ang sabi po ng Biblia, yung badlungon na kunong anak, pasanon kini sa inahan sa ginikanan. Everybody say amen. Kaya maghinahinay ta karon, dili ta magbabadlong, ha? Everybody say praise the Lord. Para ninyo kining mensahe, para kanatong tanan, para di kita magbabadlong. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. In Exodus chapter 21, verse 15 and 17, kindly. From the book of Exodus, chapter 21, verses 15 to 17. 15 and 17. And he that smiteth his father or his mother shall be surely put to death. Verse 17. And he that curseth his father or his mother shall surely be put to death. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 21, talatay 15, talon sa 17. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. 17. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. Amen. Praise the Lord. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Death penalty. Papataying walang pagsala. Sa Old Testament, kapag saktan ng kanilang mga magulang, sila'y papatay na walang pagsala. Sino mang lumait sa kanyang magulang, sabi ng Biblia, papatayin walang pagsala. Kaya mga minamahal, huwag nating laitin yung ating mga magulang. Huwag nating saktan yung ating mga magulang. Wala kayong karapatan para saktan ang magulang. Napakalaking kasalanan sa harap ng Diyos, at ang kasalanan ito ay nagbubunga ng kamatayan. Ever say amen. Ibig sabihin, karapat-dapat kang bitayin kung sa ating pa death penalty ang kabayaran. Ganun pala kay-stricto ang Diyos pagdating sa bagay na ito. Kaya mga minamahal, bantayan natin ito, mga kapatid. Wala tayong karapatang magtubag-tubag sa inyong mga ginikanan. Isa na malakas na palapak muna para sa mahal na Panginoon. Katungat palatubag sa ginikanan, pag hinahina, pag hinulsol. Everybody say amen. Wala kayong karapatang lumait. Wala kayong karapatang saktan damdam namin ng inyong magulang. Wala kayong karapatan saktan ang inyong mga magulang. Sino mang lumait sa kanyang ina, sa kanyang ama, ay papatayin walang pagsala, sabi ng Biblia. Sino mang sumakit sa kanyang ina, ama o sa kanyang ina, ay papatayin walang pagsala. Mga kapatid, di kita pwedeng magtubag-tubag sa atong mga ginikanan. Paghilom, everybody say amen. Pag mga sabang ginikanan, ilan ang katungod, hilom, ayaw tubag, bisag o sa kapulong, wala kay katungod mo tubag. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ayaw pagtubag, bisag makmakan ka sa kasaba sa imong ginikanan, ayaw tubag, wala kay katungod mo tubag. Everybody say amen. Wala kayong karapatang sumagot sa magulang. Ito biblical ito, hindi dito galing sa akin. Para maintindihan natin, para pagpalain kayo ng Diyos. Amen. So they are deserved for obedience and respect. Everybody say praise the Lord. Proverbs 20 verse 20. Pakibasa natin ang Proverbs chapter 20 verse 20. From the book of Proverbs, chapter 20, verse 20. Whoso curseth his father or his mother,
His lamp shall be put out in obscure darkness. Amen. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, ang talata ay 20. Siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimot sa kadiliman. Amen. Praise the Lord. Everybody say amen. Manunglo ba? Wala katungod manunglo sa atong ginikanan. Everybody say amen. Siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa limuot ng kadiliman. Grabe ang salot darating sa buhay mo. Kapag ikaw ay sumumpa, ka ng manunglo sa imong ginikanan. Kanang mo yung kang maipon na dinig ka mo nga akong ginikanan. Grabe ng panumpa sa ginikanan. Amen. Kanang pagtubag-tubag sa ginikanan. Sabi ng Biblia, ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman. Grabe ang pag-antos nga moabot sa imong kinabuhi. Amen. Sana naman, mga minamahal, magbantay po tayo. Amen. So mga minamahal, a Chinese proverb says, respect for one's parents. For one parent is the highest duty of civil life. Ito sa Chinese proverbs, ang pagtawad ko sa ilang mga ginikanan, gitawag kining pinakamataas na duty sa kanilang buhay. Amen. So ito ba ay pinakamataas na duty ng bawat isa sa atin, ang pagtahod sa atong ginikanan. Amen. Isa sa pinakamataas na duty mo sa budaigdig na ito, ang pagrespeto mo sa iyong mga ginikanan. Amen. Karon ka ba mo ingon kung buhi pa unta nga akong mama? Kung buhi pa unta, puros na lang pagbasol. Amen. Pero karon katapat ni mong mama, ha? Ipakita sa imong mama ang imong pagmahal. Amen. Pagrespeto. Ayaw na lang pag-unawa, pagsultian na, pag wala na sila. Wala na'y mahimo. Amen. Bisang magpatulo kapag luhaw sa kakabo. Wala na. Amen. Karon mga minamahal, ipakita natin yung respeto, yung pagsunod sa ating mga magulang. Amen. Amen. Ang mama, di masuklian, hindi mabayaran ng sakripisyo. Yun ang tamang termino. Hindi pagkatapos nyo na kayo'y ngayon ay nagtatrabaho na, magbigay lang kayo ng kaunti sa inyong mga magulang para kung sino na kayo mamulyaw sa inyong mama. Doon ay ana. Amen. Makapagbigay lang ng kaunti sa kalang mga magulang, akala mo binigyan na ng milyon yung kalang magulang. Grabe na sila magsugo sa kailang mama. Mama, palihog pa. Mama, palihog. Naipalihog pero sige, sugo sa ilang mama. Oy, pagmata. Praise the Lord. Ha? Una-unahan mo, ha? Ayaw ka na pagsugo-sugo sa iyong mama. Kung mahimo ni mo, ikaw ang buhat, pahuway ang mama. Dagang kaldero dito ugasan plato, ayaw biya. Ayaw pabot pa ng mga mama maghugas. O wala akong pinapatamaan, ha? Baka sabihin nyo, meron akong pinapatamaan. Ha? Wala. Mga minamahal, ito'y pangangaral lamang po. Amen. Kasi pag wala ka ng magulang, napakalungkot. Totoo yun, mga minamahal. Napakalungkot nang wala na kayong nanay. Napakalungkot na hindi nabuhay yung magulang mo. Maalala mo yung sakripisyo nila, yung hirap na pinagdaanan nila. Hindi sila nakalasap ng mabuting kaginawahan. Puro sakripisyo hanggang kayo makatapos ng kapag-aral. Kahit isubo nila, ibigay pa nila sa inyo. Amen? So nung sila ay magkaroon na ng karamdaman at naratay na sa karamdaman, hindi sila nakalasap ng mabuti. Mga minamahal, everybody shout, praise the Lord. Hindi sila nakatikim ng asensado na kayo ba? Meron na kayong sasakyan, meron na kayong bahay, makakain na kayong masarap. Yung nanay nyo nagtitiis, nagdildil ng asin na kung anong makain para lamang ipamasahe ninyo patungong eskwela, ibaon ninyo
kahit wala siyang pagkain, tinitiis niya para kayo makatapos sa inyong pag-aaral. Ngayon nakatapos na kayo, maganda na ang buhay ninyo, meron na kayong sasakyan. Yung mama nyo noon, maglakaw ra. Malandong takaron, everybody say amen. Amen. Maglokdo sa iyong ilokdo, isuroy para makakwarta. Makipaglabada para sa inyong kaugmaon, para namoy pag-eskwela, namoy makaon. Nakita ko ito sa buhay ng aking mama. Kaya grabe ang aking naramdaman, mga minamahal. Kaya gusto kong ipaliwanag. Wala tayong may ganti sa ating mga magulang. Everybody say amen. Kung ngayon maganda lang yung buhay, yung mama ninyo, nasaan na kayo yung mama ninyo ngayon? Hindi man naalala, mama, happy Mother's Day. Padala mo ng control number, mawala yung sakit ng katawan doon. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Para mawala yung sakit niya sa ulo. Kasi yung nanay kasi pag walang pera, medyo masakit yung ulo. Amen. Pero pag may pera yun, bitbitin yung basket, diretso ng merkado. Sige nang suroy dito sa merkado, pamalit. Sige luto, pakaon sa ato. Ever say, praise the Lord. Amen. Kaya yung mama ninyo, Mother's Day, i-treat nyo man, pakainin kung ano yung may pakainin nyo. Kung meron kayong financial, padalan yung mga magulang ninyo. Kung yung mama nyo nasa libingan, daanan ninyo, kahit minsan daanan ninyo, dala nyo ng bulaklak doon sa sementeryo. Sabi nyo, Mama, happy Mother's Day, we love you, we miss you, Mama. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So sabi po ng Biblia, what mothers deserve? Obedience, respect. Another thing is affection. 1 Kings chapter 19 verse 20. 1 Kings chapter 19 verse 20. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again, for what have I done to thee? Amen. Dito po sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 19, ang talata ay 20. At kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias at sinabi, Isinasamo ko sa iyo sa pagagkan mo ang aking ama at aking ina at susunod nga ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito mga minamahal ng kahulugan ng affection. Pagmahal, everybody say amen. Kahit yung mama nyo, iyakapin yung mama, hihag mo mama, ikis mo yung mama mo, manapakalambot ng puso ng nanay. Pag sinabing mama, sorry, tapos na sa kanila, para yun, tapos na. Everybody say amen. Affection, mga minamahal. Kailangan ng magulang, kalakasan nila yon. Everybody say amen. Pagdating mo, galing kung saan ka galing, anong madaanan mo, kahit anong madaanan mo lang, bilhin mo yung mama mo, mama, bigyan mo ng pasalubong. Everybody say amen. Kalakasan ng magulang yun. Yakapin mo ang iyong mama. Hagkan mo ang iyong mama. Ang iyong papa, mga minamahal. Mag-bless ka sa iyong mama, magpapa. Mawala ang ilang pagod. Everybody say amen. Dito ko sa Sikihor, istorya lang na ako ni. Sabi niya, nasuko ko sa akong anak, kuya, kasi wala pa siya kay, siyempre magdaig mi, sabi niya, wala mo yung gitara, tuwad niya sa gubos. Niya, grabe na akong kalagot, sabi niya. Pero nung dumating yung aking anak, biglang kinuha yung kamay, nag-bless na wala na yung aking galit. Ganun lang kasimple pala. Everybody say, praise the Lord. Na mag-amen yung kanyang anak, sabi niya na wala na yung aking galit. Kahit anong galit ng magulang, pag pinakita mo ang respeto sa kanya, wala na yung problema. Napakadali. Everybody say, praise the Lord. Affection. Pakita natin sa ating mga magulang, kailangang kalakasan nila yun. Mga minamahal. Everybody say, amen. I-hug, i-kiss. Sabi mo, I love you, mama. Napakako, pag sinabing, I love you, ma. I love you pa. So, sa mga minamahal, kap-kap sa bulsa. Baka meron pang barya. Everybody say, amen. Amen. Totoo yun, mga minamahal. Yun lang kasimple. Kailangan ng magulang.
Everybody say amen. Sasabi po ng Biblia, ano sabi niya? Bago siya umalis, sabi niya, pahintulutan mo munang umuwi ako sa bahay to hug and to kiss my mom and my pop. Sabi niya. At sinabi ni Elias, sinasamo ko sa iyo na pahagkan mo sa akin ang aking ama at ang aking ina. Gaano? Tinawag siya ng Diyos para mag-aral siya, para gawin ang kalooban ng Diyos. Pero ang sabi niya, pwede bang pahagkan mo muna ako sa aking ama at sa aking ina? At susunod nga ako sa iyo. Everybody say amen. Gaano ka-importante. Ba't sinulat pa sa Biblia ito? Para maramdaman natin gaano kahalaga sa mga magulang ang pag-affection ng kanilang mga anak. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sunod, care. Care. Dito sa ibang bansa, mga minamahal, may isang kakwentuhan ko ang mga kapatiran. Ang kanilang bungad, ang kanilang sinasabi lagi, pagdating ng araw, mag-for good kami sa Pilipinas. Yun lang at ang kanilang nasa isip. So meron silang mga kaunting ipinundar sa Pilipinas dahil pagdating daw ng araw na magretiro na sila, uuwi ng Pilipinas for good. Dahil sabi na ayaw namin ilagay na lang kami sa mga nursing home. Pagdating ng araw, gusto nila doon sa Pilipinas. So care, kailangan ng care sa magulang. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Anong sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal? Ang magulang, mga minamahal, indeed children are to be their parents' social security. They deserve the best care we can afford to give them. Everybody say amen. Amen. Some may require professional and medical care, but we should not simply drop them off at nursing home just for our convenience. So we give our mothers the care they deserve. Everybody say amen. Amen. Mga minamahal, meron akong kapatid sa Israel, caregiver. Caregiver yung aking sister, nagtrabaho sa Israel for 5 years. Sa Israel, pag namatay na yung iyong inaalagaan, wala ka ng visa, pauwiin ka na. Yung inalagaan ng aking sister, meron 2 anak na lalaki. Ang anak niyang lalaki ay mga sundalo, mga opisyal ng mga sundalo sa Israel. At yung kanilang mama, medyo matanda na. Isa siyang professor ng English sa dako ng Israel. So nakasama ng aking kapatid sa bahay, 2 lang sila. 2 lang sila. Pero medyo may problema na dahil mayroon ng ulyanin na ba? Kasi ba naman, sabi ng kapatid ko, tanggalin yung diaper, batuhin niya yung ceiling fan, di ikot yung diaper, puno ng dumi, ang bahay puno ng dumi. Pero pinagtsagaan ng kapatid ko, everybody say amen. Dumating yung punto na talagang medyo maproblema na. Ang sabi ng 2 sundalo na anak, sabi niya sa kapatid ko, dali namin si mama para yung mercy killing. Mercy killing ba? Ang sabi ng aking sister, wag. Kaya ko siyang pagtsagaan. Nung sinabi ng kapatid ko na kaya ko siyang pagtsagaan, umiyak yung 2 sundalo. Sige, sabi niya, kung kaya mo siyang pagtsagaan, dumadalaw lang sila doon. Hanggang yung kanyang binabantayan, binawian na ng buhay, maayos ang pagkawala niya sa daigdig na ito. Yung 2 sundalo, umiyak. Nung magkaroon ng gathering, sabi nila, this is our sister. Tinuring nilang kapatid yung aking sister. At ang sabi niya, huwag kang mag-TNT dito sa Israel. Ayaw namin. Anong problema mo? Sabihin mo lang sa amin. Anong gusto mo? Sabihin mo lang sa amin. Umuwi ka ng maayos sa Pilipinas. Binigyan siya ng napakaraming pera. Pinauwi ng Pilipinas. Yung hindi mabayaran doon, yung pag-care sa kanilang nanay. Everybody say amen.
Sana naman tayo mga minamahal, kung inalagaan tayo ng ating mga magulang, alagaan din natin sila pagdating ng araw, nangangailangan sila ng kalinga. Kung sila'y magkaroon ng karamdaman, mga minamahal, at hindi niya kayang gawin ang kanilang pansarili, mga minamahal, tayo na mga anak, ang sama-samang tulong-tulong, bumata. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Maiksi lang ang buhay. Yung matanda kapag naratay na yan, tuloy-tuloy na yan. Huwag natin silang pagsawaan. Amen. Kami mga minamahal, nung marata yung aking mama na stroke, yung aking mother, binubuhat na lang namin. Binibihisan, biniliguan. Palitan kaming lahat, magkakapatid, 8. Lalaki, babae, palit-palitan kaming lahat. 24/7, nandoon kami sa bahay, palitan. Ako, umuwi ako sa Luzon. Nag-stay ako ng 6 months doon para mag-take care sa aking mother. Kahit konting panahon, nakiusap ako sa beloved children, bigyan niyo po ako ng konting panahon. 6 months, alagaan ko yung aking mama, may sakit. So pumayag ang beloved children, umuwi ako sa Cebu, sa Luzon, for 6 months. Mga minamahal, doon natin may pakita. Huwag natin silang pandirian, amen? Kung hindi na makadingig, mga minamahal, hindi na makapagsalita ng maayos, bulol na yung mama, may na-irritate kayo dahil hindi maintindihan. Mga minamahal, huwag nawawa, mga kapatid, everybody say amen, hallelujah. Kung yung ating mother, mahina na yung pandinig at hindi na kayang magkuha ng kanyang personal na necesidad, mga minamahal, tayo na malalakas, mga anak, tayo ang gaganap ng tungkulin. Palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. Amen. Nawa ang pangangaral nito iukit natin sa ating isipan. Everybody say amen. Hindi lang porke ngayon malakas pa si mama, malakas pa si papa, pagdating ng araw na meron na silang karamdaman at mga minamalubhan ng karamdaman, hindi na nyo sila pagtsagaan. Pagtsagaan ninyo sila hanggang sila'y nabubuhay sa daigdig na ito, gagantihan kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos ang gaganti sa inyo. Kaya sabi po ng Biblia, they deserve for our care, best care, financial support. Amen. Magpilaray kikaon sa tiguang. Amen. Kamay ra ang pagkaon sa tigulang. Kaya yung aking mother, napakaraming ulam, minsan niluto, maghanap ng bagoong. Imbes na napakaraming ulam, maghanap siya ng bayabas na hinog. Sabi ko, ang hirap naman ang gusto mo. Ang daming ulam na kaluto dito, maghanap ka ng bayabas. Yun ang ulam. Mga ganun yung mga tigulang. Ever say amen. Amen? So mga minamahal, pilara, kaunon sa mga tigulang. Huwag natin silang pagsawaan pagdating ng araw. Ito mga minamahal ay para sa ating lahat. Ever say amen. Kung buhay pa yung ating magulang, sabihin mo, best care ang ibigay ko sa kanya. Ngayon natin ibigay. Hanggat malakas pa inyong nanay sa tabi mo. Bigay mo yung best care ngayon, hindi yung saka na lang. Pag wala na sila, doon ka magsabing best care ang ibigay mo. Ngayon, mo ibigay yung best care sa magulang mo. Respect, obey your parents, have affection, care your parents. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Napakaba nating oras, mga minamahal, at tayo po magpupuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Afraid I lift my head, stand before you. Afraid that it's too late to be ashamed. Yes, amen. Unworthy to be heard, I call upon you. After all the times I call your name in vain, dearest Jesus, I don't deserve your mercy. Knowing right from wrong, I choose to live with sin. But today my soul is crying for an answer to her prayer.
more chance to follow you again. There is Jesus in peace among. Give her faith to keep us searching till we know that He has found the tree of life. There is Jesus, I don't deserve your mercy. Knowing right from wrong, I choose to live with sin. But today my soul is crying for an answer to her prayers, and ended with my mama's last amen. She prayed that I'll be strong enough to follow you. I promised her I would not never try. 'Cause today my soul is crying for an answer to her prayer, and ended with my mama's last amen. She prayed that I'll be strong enough to follow you, and I promised her I would but never try. 'Cause today my soul is crying for an answer to her prayer, 'cause the ending with my mama's last amen. She prayed that I'll be strong enough to follow you, and I promised her I would but never try. 'Cause today my soul is crying for an answer to her prayer, the ending with my mama's last amen. She prayed that I'll be strong enough to follow you, and I promised her I would but never try. 'Cause today my soul is crying for an answer to her prayer, the ending with my mama's last amen. 'Cause today my soul is crying for an answer to her prayers, that ended with my mama's last amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, iyan po ninyo ang inyong mga kinikanan, tagaan silang taas kinabuhi sa Ginoo. Iyan po niyo ang inyong mamagpapang mayong panglawas ihatag sa matag adlaw sa Ginoo kanila. Kay bililhon sila, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Lisod, wala na ginikanan, mga minamahal. Lisod, mga minawala na ipapa, kamasampit, wala na kay mamang masampit pagabot sa adlaw. Importante, mga minamahal, buhi sila, mga kaigsunan. Samtang buhi pa sila, panggaon ninyo sila. Mga minamahal, ihatag ang respeto, pagmahal kanila, mamigsoon. Palapakan nato ang atong buotang Diyos. Praise the Lord. Bago kita mag-ampo sa atong mga panginanglan, mga minamahal mo, atong padawato ng atong mga bisita, nga sa dumudawat sa Ginoo, nga ilang manluluwas, ug Dios, ug hari sa ilang kinabuhi. Imo sa bilang kasulatan, sa tanang mudawat kaniya, tagahan ka mo gagahom, mahimo kang anak sa Dios. Mahimo kang anak sa Dios, at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakaswerte nato, nahimo kitang mga anak sa Dios. Praise the Lord. Masamaya reklamento, pagtuo sa Ginoo, paginulsol sa atong mga sa ug pagbautismo sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Iba yung kamot sa atong mga bisita, ilitok kining pagampo. Langit ng Amahan, salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Ginoong Jesus, niya ko karon sa imong tubangan, uban sa dakong kalipay,
ug pagpaubos sa akong kaugalingon. Mangayo kog kapasayloan sa tanang kong nabuhat og sala. Pasaylo ako, Ginoo. Imuan mo kung tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Ginoo, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ug alagaran kita. Kini akong gipangayo. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Magampo kami langit ng Amahan. Salamat o Diyos sa mga kalagin niya mong gidaay mo nga gipili, gitawag o Diyos. Aron mga lagad kanimo, panalanginan sila o Ginoo. Sa unang pagampo sa mga beloved pastor, Panginoon, pasaylo sila sa mga sala, isulat ang ilang ngalan sa libro. Sa kinabuhi, sa ngalan mo, Ginoong Hesus, I pray. Amen. Dalago ng Diyos. Magampo kitang tanan sa atong mga panginanglan sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. Atong ibayong atong kamot sa mga pagampo. Hallelujah. Langit ng Amahan, sa ngalan mo, Ginoong Hesus, ginodalagon ka sa walay katapusan. Wala kaming maibayad kanimo sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat sa dakong kaluwasan ng imong gihatag ka namo, dakong pribilehiyo namo kang mailhan, Ginoo. Salamat sa pagpili ka namo, dili kami tako sa mga gitagaan ka magpagtagad, Ginoo. Ning oras sa Ginoo kami nagius sa mga pag-ampo sa unang pag-ampo sa among beloved pastor Willis Almeida. Pasaylo kami sa mga pagkukulang. Panalanginan ang imong mga katawhan, Ginoo. Nga imong gipili, Ginoo. Panalanginan sila sa tanang butang, tagaan sila taas kinabuhi. Ilayo sa mga sakit, mga balatian. Ikaw magapanalangin sa ilang pamilya. Tagay bigayon makaduol ang ilang mahal sa kinabuhi sa imong kiliran, Ginoo. Tagay sila mayong panglawas, ilayo sa mga sakit, balatian, panalanginan ng trabaho, negosyo, tanan nilang panginabuhian, ikaw magapanalangin, magabubot, magapanalangin sa financial material, ilabi na sa spiritual, Ginoo. Gamiton kaming tanan, o Diyos, para sa imong kahimayaan. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus, kinihamong gipangayo, sa kipasalamatan, sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Ipandong kamot sa atong ulo mga gigsoon, atong badlungon ng mga sakit sa atong lawas, nakintong Amahan, ng taknas sa kapunon, sa among gigamit, ang imong halang doon, gamhana nga lang, Ginoong Hesus, sa pagbadlong sa tanang buhat sa kaaway. Mga sakit balatian, pahawa sa ngalan ng Ginoong Hesus, I bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases. I command you to cast out right now. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, cast out. Problem be solved in the name of Jesus. Carnality, evil thought, anger, hatred, cast out. Look, cast out right now. In Jesus' name, be healed and be blessed. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Mga manindog kita, mga minahal. Huwag aging pagpasalamat sa buotang Diyos. Let us jump and shout 3 times. Singit kitang makusog. Singit kitang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Makabalik kita sa kantong lingkuranan sa atong announcement. Padayon ang atong mga pagsimba. Miyerkules 5 to 9, Friday 9 to 3, and then Sunday 10 to 4. Kaya mga kaigsunan ko sa mula pasta sa alas 3, no? O padayon po mga kaigsunan atong program sa YouTube page o sa Facebook page. O magkuha tayong special offering mga igsoon para sa pagpaayos ng ating bahay-sambahan. Inahinay ta nagpapintal mga igsoon. O inahinay po ta nagpahimog mga bakod ba kanang grill para di makasulod ng mga iro. Mga igsoon sa atong pagsimba, praise the Lord. O magampukit ang tanan, lugit ng Amahan sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Ginoy ko magapanalangin sa mga kaigsuunan, sa ilang pagkamahinatagon, sa imong bulhaton, sa pagsuporta, Ginoy. Balik kini sa makapilo-pilo nga grasyang panalangin. Bless them, Father, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ligo ng Diyos, mga minamahal, atong i-appeal sa atong prayer. Ang atong pong, meron tayong programa sa YouTube and Facebook. GMCIM Cebu Central Visayas, sa main church nato, GMCIM Central Church. Meron tayong Jesus Miracle Hour every night, except Sunday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Upcoming crusade natin sa may Butuan Crusade, May 17 and 18, 2025, address Kibunsod, Central School, Magsaysay, Misamis Oriental. Yan po ang ating coming crusade sa may Butuan. Praise the Lord. Dalingon ng Diyos. Huwag mga kaigsuunan, dili lang taman mga igsoon. Huwag ganyan kita karon sa atong mga pag-ampo, sa atong closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Father, Tim, wala. Praise the Lord. Brother, kasi diya. Please, closing prayer. Hallelujah, kalpiso po sa labi ng picture kanila Miranda, min mahal. Sa morsa namin mahal tayo magkaisa sa panalangin.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, to the first prayer, dearly beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeda, kami po nagpapasalamat sa iyo, pinakamuso sa buong araw na ito. Kami po sinamahan mo sa pagpupuri. Hallelujah, yung banal na presensya na pinadala mo sa aming kaligitnaan. Ito'y patunay lamang pinakamusos na kasama ka namin sa pagpupuri, mga Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyo, pinagpapos sa pagpapalang ito, mga Panginoong Jesus, sa pagsama sa buong araw na ito, mga Panginoong Jesus. Hallelujah, sa aming ebanghelyo na pakinggan, maging kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay. Maraming salamat sa iyo, pinakamusos sa mga oras na ito, pinakamusos sa aming temporary paghihiwa-walay. Malapang Jesus, ikaw po mag-ingat sa amin, pinakamusos, hallelujah. Proteksyon na po kami, libo-libo mong anghel para tingin mo sa aming mga kanya-kanyang tahanan ligtas, malapang Jesus, sa mga susunod na mga gawain, malapang Jesus. Ibalik mo po kami, mahal na Jesus, sa lugar na ito, malapang Jesus, hallelujah. At sa unang panalangin namin, mahal, ibaling lista, Willie Estrada Alameda, aming sinasawayang disgrasya, anumang sakuna sa aming daanan, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Meron tayong breaking po, mga minamahal. May sandwich dyan at saka juice. Ipanghatag, mga minamahal. Happy Mother's Day. Palakpakan nato ang tanang nanay. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Magpalihans, palihog, Mira Church. Dito mo sa gawas. Dito mo maglihans, palihog. Praise the Lord. Pakibog ang harang, palihog, brothers. Tagaan silang sandwich, mga kaigsunan. Mga nanay sandwich din mga kaigsunan ko. Praise the Lord. Yes, I love